na effective ang buong curriculum. So we are mandated na to fully implement the curriculum in all high school, private man or public schools, no? So let me run through na lang muna sa presentation na to. The shipping paper of the senior high school, alam na natin yun, yung mga problema. There's really an existing problem before. Bakit binago natin ang ating curriculum, no? So 41% Filipinos expressed satisfaction with the senior high school, citing concerns about its effectiveness. Only 41% ang satisfied sa old curriculum, no? So ano yung mga findings nila? Challenges observed, misalignment between curricular expectations, gano'n, no? Learners' actual capabilities, tapos yung dami pa ng mga findings na yan, no? So another findings at same findings din po sa junior high school yung congested na curriculum, no? At sa senior high school meron pang mismatch na competencies, no? So yun, low employability, yun ang mga reasons behind. So ano yung bagong features ng senior high school ngayon? Meron tayong reduction of tracks mula sa 4 nagiging 2 na lamang, no? So kung balik ko, yung current na because curriculum the natin school sa senior heads high school, we have are 4 the tracks, one ACAD, who are in which so under sa familiar ACAD na yan, with your nandyan yung like ABM, crucial STEAM, resources in UPS, your at school. saka So GAS. Anong meaning, tawag natin dyan? as Kung tracks ang to ACAD, ano data po ang tawag natin sa from ABM, STEAM? physical, Kasi tawag na to ano nila, sir? Unsa man na sila? Kung tracks ni siya, unsa man tong sunod sa tracks? Sige, nalimot na. Next is we have sports track, arts and design track, strand, tama. Oh. Mayroon tayong ABM strand, STEM strand, YOM strand, saka GAS strand, no? So, this time, yung 4 tracks na yan, nagiging 2 tracks na lang. Yung academic at saka technical professional. So, kung baga, naiiwan na lang yung ACAD at saka yung TBL. No? Pero makikita natin, yung academic dito ay pinag-isa si sports at saka si arts and design, no? Under academic na siya, no? So ito na yung nangyayari sa ating curriculum. Meron tayong sa old curriculum, meron tayong core subjects, applied subjects at saka specialized subjects. Meron tayong 15 7, 9 yung non-negotiable, no? 15 core subjects, 7 applied subjects, tapos 9 specialized subjects, no? So this time, sa proposed senior high school curriculum, 2 na lang. Meron tayong core subjects, wala nang applied. Diretso tayo sa electives. So, kumbaga, yung applied at saka specialized, nagiging elective na lamang sila, no? Okay, so ito yung current na senior high school core subjects natin. Yung core natin, 15 yun, di ba? Sabi ko kanina, non-negotiable. Kapag nag-check tayo ng special order sa private schools, binibilang natin itong core subjects na dapat aabot siya sa 15. Pati yung applied at saka yung specialized subjects, may electives pa sila. Like, halimbawa sa Orius, sa Orius, no, sa Father Orius, meron silang electives ng mga subjects sa religion, no? So, yung 1579 ay non-negotiable. So, ito yung 15 na current senior high school core subjects natin. But this time, sa effective this June, mag-offer na lamang kayo offer tayo ng 5 core subjects na lamang. Ito yung effective communication or mabisang komunikasyon, life and career skills, Gen Math, Gen Science, tapos pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Filipino. So meron na tayong 5 core subjects. Nakikita natin, may 2 subject tayo, effective communication at saka mabisang komunikasyon. Hati sila sa oras niyan, no? So may mga araw na kung saan halimbawa TTH, MWF, Lunes, Martes mabisang komunikasyon, tapos Miyerkules, Huwebes effective communication, no? So kumbaga hindi pwede na pipili lang kayo ng English bang i-offer natin o Filipino. Kailangan hati sila sa oras, no? Yung effective communication saka mabisang komunikasyon. So may mga nag-brought out niyan last year na pwede ba na 1 semester yung effective communication tapos pagka second semester mabisang komunikasyon? Ang sagot ng central office, hindi siya pwede, no? So kailangan sabay siya i-offer. So pwede hatiin natin Lunes, Martes effective communication, tapos Miyerkules at saka Huwebes mabisang communication. Pero yun ay isang subject lang talaga yan. Pero pag compute ng grado, iba-iba sila, no?
Kasi maaring iba yung nag-handle ng effective communication, iba rin ang nag-handle ng mabisang komunikasyon. Kasi English teacher at Filipino teacher mag-handle niyan, no? So we only have, in general, we have 5 core subjects na lang. So, isa pa sa mga features ng senior high school, yung replacing strands with clusters of electives. So binanggit ko kanina, ABA, MUMS, yun, di ba? Mga strands yun, pati STEM. Ngayon, nagiging electives na lang sila. So strands shall also be removed in the revised senior high school program to promote greater flexibility and learner choice by eliminating the rigid grouping of subjects. So yun, no? So within the academic and technical professional tracks, kumbaga, mayroon tayong electives, clustered electives in both academic track at saka Tech Pro track, no? So mayroon tayong academic electives, ilan lang? 2, 4, 5, 5 ang ating academic electives. Take note, huwag kalimutan, 5 core subjects. Yung core subjects na yan ay Pro to All, Tech Pro strand at saka academic strand. I mean, Tech Pro track at saka academic track, no? So yung 5 core subjects na yan. So pero pagdating sa electives, mayroon tayong 5 clustered electives for academic track. Then ito pa muna ang Tech Pro electives. Sabi ng central office, mayroon pa, dadagdagan pa to. Pero as of now, ito yung available natin. Kaya nung last week, sinabi ko sa inyo, kapag ka nag-offer kayo ng Tech Pro electives, especially yung mga TVL ngayon, nag-offer na kayo, mayroon na kayong existing na mga TVL, na mga program, di ba? So, tingnan ninyo kung yung TVL na yan, yung program na yan ay mayroon ng available na mga materials. Ang sabi ng central office, hindi muna natin i-offer yan kapag wala pang curriculum guide. Walang bagong curriculum guide na nabuo, no? So, ang available ngayon, ito yun, static, wellness and human care, agri-fishery, business and food innovation, artisan and creative enterprise, automotive and small engine technologies, construction and building technologies, creative arts and design technologies, hospitality and tourism, industrial technologies, ICT support and computer programming technologies, at maritime transport. Ito lang ang existing na programs na pwede natin i-offer sa Tech Pro. So yung NOLI, National High School, Philly National High School, ito yung dalawang schools natin na TVL, no? Nag-offer ng TVL. Kahit yung other schools na nag-offer ng mga electives na TVL, try to check kung mayroong available dito sa binanggit na mga electives. Kapag kawala, so try to check na ngayon yung mga teacher ninyo kung ano lang ang pwedeng i-offer, no? Teacher, tapos yung shop ninyo kung mayroon kayo available na mga facilities, equipments, or learning resources, learning materials, no? So yun ang titingnan din natin kapag nag-offer kayo ng Tech Pro elective. So itong NOLI at saka Philly, since mayroon kayong mga TVL, i-check ninyo kung alin doon sa mga program ninyo ang pwedeng i-retain, manatili, at alin yung tatanggalin kasi wala pang existing na curriculum guide. So hindi pa natin siya pwede i-offer yun, no? Okay. Then kung nakita ninyo yung link na send ko sa inyo, nandoon yung mga curriculum guide ng mga electives na ito, no? Okay, so another feature of the senior high school curriculum, strengthened senior high school, ay yung tinatawag na doorway option, no? Where learners can take 2 elective subjects from the other track. So kapag nasa sa academic track, pwede siyang kumuha ng electives mula sa Tech Pro. At yung Tech Pro naman, kay Tech Pro siya, pwede siya kumuha ng 2 electives mula sa academic track. So yun, no? So to promote greater flexibility and learner agency within the revised senior high school curriculum, a doorway option is introduced, no? Allowing learners to take 1 to 2 elective subjects from a track other than the one they originally choose. So take note, maximum of 2 electives lang ang pwede niyang i-cross over, no? Maximum of 2 lang. So while learners are still required to formally select their track, pwede siya academic or technical professional at the start of grade 11, yung doorway option already provides them with the opportunity
to explore subjects outside their chosen track, broadening their skills, sets, and career exposure. But take note, ito pong sinasabi na doorway option ay pwede siya kumuha hindi lamang sa other track but pwede rin within the track. Halimbawa, academic siya, tapos na siya sa STEM na clustered na electives, no? Tapos gusto niya doon kukuha ng EBM, pwede rin siya kumuha doon sa EBM, no? Okay. So, this innovation responds to the realities of learners' interest and evolving aspirations. So totoo naman, hindi naman yung bata natin kahit nakafocus, yung old curriculum kasi natin, kung ano yung track niya, doon lang siya, hindi na siya pwedeng kumuha pa sa ibang track, hindi na siya pwedeng mag-cross, no? Pero considering na yung bata flexible, halimbawa yung bata kumuha ng clustered na electives under STEM, for example, tapos kukuha siya doon sa Tech Pro ng gusto niya ng engineering, tapos industrial, may industrial arts doon sa Tech Pro, halimbawa pwede siya mag-crossover doon, no? So in which align naman doon sa kanyang track na kinuha sa academic under STEM na clustered electives, no? So dati makikita natin yung strand under academic, mayroong STEM, ABM, GAS at saka UMS. Kung STEM siya, hindi siya pwede pumunta ng ABM, hindi siya pwede pumunta ng GAS, hindi pumunta ng UMS. Kailangan kumpletuhin niya lahat ng subjects doon sa STEM, no? But now, nangyayari kahit na yung clustered electives niya under sa STEM, kuha lang siya ng dalawa, pwede siya kumuha doon under academic track to lahat, no? Pwede siya kukuha ng isa doon sa business and entrepreneurship. Pwede rin siya kukuha sa arts and social sciences. Din kuha din siya ng ibang electives doon sa sports, health and wellness. But then depende po sa availability ng school kasi hindi naman sinasabi na lahat ng electives na yan, yung clustered electives na yan, yung ABM i-offer mo talaga, STEM i-offer mo talaga, hindi, no? Example lang, itong Philly National High School. Ang Philly National High School, sa kanilang academic track, mayroon na silang existing ABM. Mayroon din silang, ABM at saka GAS. No? May UMS din yata sila. No? So, kung mayroon kayong ganyan, so pwede kayo sa Business and Entrepreneurship at saka Arts, Social Sciences and Humanities. Pwede yung dalawa i-offer natin. No? So yung Compre, mayroon silang STEM, so mayroon na silang Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pero pwede pa sila mag-offer, depende kung mayroon pa silang available na mga teachers na mag-handle ng Arts, Social Sciences, and Humanities. So pwede po yan. No? So halimbawa, yung other schools na dati-rati, kumbaga hindi na natin dapat hirapan yung mga sarili natin. Try to conduct an inventory sa existing na curriculum. Kasi kunting shifting lang naman eh. Kung yung existing na curriculum natin, yung binanggit ko kanina, yung Philly National High School, meron silang ABM, meron silang GAS, meron silang UMS. So dito, pagdating sa elective, sigurado kaya nila i-offer yung academic track. Pero pagdating sa elective, titingnan nila kung ano pa yung kanilang i-offer. So establish na nila yung ABM tapos yung UMS, so pwede na nila i-offer yung business and entrepreneurship at saka arts, social sciences and humanities kasi meron na silang existing na mga teachers na nag-handle dyan. Di ba? Okay. So ganun din po sa Compre, meron na silang STEM. Mag-isip sila kung kaya pa nila, meron pa silang available na mga teachers, kaya pa nila i-offer yung business and entrepreneurship at may mga teachers sila na pwede mag-handle dyan, then pwede silang add on ng another clustered na mga electives. So kung ano yung existing na electives ng school, yun lang din ang pagpipilian ng mga bata pagdating sa doorway options. Kung gusto nila mag-cross ng kukuha ng other electives sa ibang electives, clustered electives, no? Kung napapabilang lang siya sa academic track. Kung ang school ay academic track lang i-offer, kung walang TVL. Pero kung yung school may TVL din, mayroong Tech Pro na ino-offer, mas malawak ang mapagpipilian ng bata. So pwede siya within the academic track, pipili siya ng mga electives, or talagang mag-crossover siya doon sa Tech Pro dahil meron namang program na ino-offer yung school na mga Tech Pro na mga electives. So pwede siya. So mas malawak ang mapipilian ng bata, no? Okay.
So itong another feature of the Strength in Senior High School, yung revised time allotment per subjects, no? So yung core subjects natin, mayroon tayo 160 hours. Dati-rati kasi is 80 hours lang yan. 'Di ba? Yung mga core subjects natin. Kumbaga in one semester, nangyayari ay nabago ang ibang subject na naman pagka second semester. But this time, itong core subjects natin sa Strength in Senior High School, i-offer siya hanggang isang buong taon, no? First semester at saka second semester. Kahit na mag-trimester yan, basta walang problema kasi isang subject i-offer lang talaga yan in one school year, no? So, academic electives, meron siyang 80 hours offered in one semester. Kung baga, kapag itong mga subjects sa academic, i-offer na natin, kailangan in one semester kasi 80 hours siya. I-offer siya in one semester. Huwag muna natin pag-usapan yung trimester ha, kasi hanggang ngayon ay hanging pa rin yung senior high school natin about sa trimester, no? Yung budget of work titingnan pa natin at saka wala pang advisory sa central office paano gagawin kahit itong mga trend natin ng mga teachers na pumunta doon sa Manila para mag-training sa mga core subjects, ang nangyari ay by semester pa rin yung tinuturo doon. So wag muna natin pag-usapan yung trimester. So dito muna tayo. We will wait for further advice kung paano isagawa yung trimester sa senior high school, no? So yung academic electives halimbawa, nag-offer lang tayo ng 80 hours pa rin in one semester. Kung baga, kapag ka nag-offer na tayo maliban sa core subjects, para matapos yung one school year, kailangan meron tayong i-offer na dalawang electives. Kasi i-offer lang isang electives doon sa isang semester, tapos another semester is another elective na naman kasi matatapos siya in one semester lang, no? Then grade 11 na mga TEC Pro electives, take note ha, ang TEC Pro ay meron pa rin siyang core subjects na mga 5 core subjects na 160 hours. Kung baga, kung grade 11 lang itong hisgutan, pwede rin mag-classmate ang atong mga estudyante nga academic track o TEC Pro track, labi na sa mga gagmay nga mga schools, no? Kay kung tungaon nimo na sila diha nya, gamay ra sila, pwede ra kasi makaya ra in one class, pwede ra gyud sila kay ilang academic state raman, no? Gikan first semester to second semester. So, pag-abot lang sa ilang electives, 320 hours lang in 1 year. No? So, taas og oras ang ilang electives. Kung baga, mukaon gyud og oras, dili siya pwedeng isunod siya sa core subjects. No? 320 hours in 1 year siya. Pagdating sa grade 12, puro electives na yan. Wala nang academic. Ganon din sa academic track. Wala nang academic. Wala nang core subjects. Puro na electives. No? Basta grade 12 na sila. So, pagdating sa grade 12 na TEC Pro, 320 hours nila, hindi in 1 year, but in 1 semester. No? So, nagi-tendency nga sa buntag, isa ra ka subject or sa hapon, isa ra gyapon ka subject. No? Kay 320 hours man in 1 semester. So, taas kayo ang oras sa isa ka subject nga elective sa TEC Pro. Okay? So, another feature is the extension of work immersion. But since this work immersion is wala pa na sa inyong class programming karon, ato lang sa na-escape ug na nato ni i-discuss kay class programming man atong focus, no? So, ang kining work immersion dito ana ni siya sa grade 12, no? Okay, so balik tayo. Transfer tayo dito sa slide na to. Okay, na-discuss na natin 'yan. Streamlining. Na-discuss na rin natin 'to. Mula 4 tracks nagiging 2 tracks, academic at saka TEC Pro na lang, no? Tapos from course ito yung current senior high school curriculum, merong core, merong applied, merong specialized, nagiging 2 na lang, core subjects at saka electives, no? So, balikan natin, ito yung core subjects natin, through to all, basta mga grade 11, TEC Pro at saka academic track, silang lahat ay pareho ng core subjects, no? So, 1, 2, 3 subjects. Take note,
hatiin natin ang oras ng effective communication at saka mabisang komunikasyon, no? Tapos na rin tayo dito. Ito yung sinasabi ko kanina na yung bata halimbawa na siya sa clustered electives ng STEAM, pwede siya kumuha ng another electives sa business and entrepreneurship. Pwede rin siya kukuha doon sa arts and social science. Pwede siya sa sports at saka health and wellness. Pwede siya kumuha dyan. Basta makumpleto lang ang subjects niya, no? So pwede kumuha ng mga electives. Pero take note, pag doorway option, kukuha lang siya ng, pag mag-crossover siya, kukuha lang siya ng, mamaya pag-usapan natin, hanggang 2 electives lang. Maximum of 2 electives lang na pwede niyang i-crossover, no? Okay. So itong strands, ano yung strands natin sa old curriculum? Yung ABM, STEM, UMS, academic, pinalitan natin ng tinatawag natin cluster of electives. So kung ato siyang unanaon, hindi kita mag-worry, dili ta mag-overthink, kaya pwede rin nato i-revisit ang atong senior high school program, atong recent na offering. Niya ato ray align gamay, no? Para academic track man ta. No, nag-academic track man mo. Ang kasagaran gid sila sa bayugan kay academic track man yun. Gamay ray focus sa UMS o focus sa ABM. So kung academic track ta, pili na lang dayon mo sa katong mga clustered na mga electives. So natay unom na clustered na mga electives. 5 ra gini kaning field experience na ni sa academic man tanan gyapon no. So kining arts, social science and humanities, check natin. Advantage ni siya sa mga UMS na existing na UMS na program daan, no? Science, technology, engineering and mathematics. Kung nag-offer na mo og STEM like Compre, automatic na mo na ni ang atong academic electives, no? Sports, health and wellness kini lisod-lisod man kini daan man ni sa aton naglisod gyud ta ani kay facilities pa lang daan bagsak naman ta. Wala kay tay mga court, wala tay mga swimming pool, wala ta na. Bisag ang Compre how many times nag-apply aning before no sa sports track wagid mo pasar ang Compre. Daghan na sa mga court no. So kini sports health and wellness bisag karon murag doubtful pa kay ta nga maka-offer ta ni ani no. Kay basig wala tay facilities ani no. Then business and entrepreneurship. No, ABM kung nag-offer na ta natay existing nga program na ABM, di na ta magproblema, diri na ta automatic ato nang i-visit ang curriculum guide nagipang hatag aning mga electives aning business and entrepreneurship no. Then field experience all kini siyang 5 kining 4 nagi na slide field experience no. Then pag-abot sa Tech Pro electives, again sa akong gi-mention kaganina, kung unsa existing sa inyo, i-revisit lang. Pag wala diri wala na mention aning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kung wala, tanggala lang sa siya. Kung na may ICT, unsa na nga ICT, pwede niyo i-retain. Lamita ang naman may facilities daan. Kung industrial technologies, okay. Hospitality, i-revisit lang. Pero wala pa diri wala pa mag-exist ang curriculum guide, dili lang sa daw nato i-offer. No, mo ni atong mga electives. Okay. When we talk about clusters, it emphasizes flexibility and personalized learning, allowing students to mix and match electives within a cluster. So, unsa nakanindot sa senior high school karon, strength and senior high school, ang bata mag-mix and match. Mag-mix and match siya og iyang mga electives. So, ang challenge lang nato ani karon is unsaon nato pag facilitate sa eskwelahan nga dili ta malibog. No? Tan-aw na to nga dili malibog kung unsay doorway pangkuhaon sa mga bata, no? When talk about strands, it's more rigid, predefined set of subjects that limits students to a specific specialization, offering less room for customization. So, mo tong strands before na rigid siya, focus lang dito wala dili maka-customize ang mga bata unlike sa clusters na doorway option maka kuan siya pili siya, no? Okay, the shift from cluster provides opportunities for students to tailor their education according to their aspirations and career paths, no?
So, mo na siya introduction of the doorway option. Kita na to, academic, read, no? Then take pro. So si academic pwede siya mo ang bata mo kuha og elective sa Take Pro o ingon man si Take Pro nga bata pwede mo kuha sa subject sa academic tracks, no? So to give students more flexibility, the revised senior high school curriculum introduces doorway option. This lets them take 1 to 2 elective subjects from a different track. Take note ha, maximum of 2 ra gyud ka electives ang iyang makuha, no? So pwede ra pud isa ra, walay problema, no? While students still pick a main track in grade 11, this option allows them to explore other areas and gain broader skills and career insights, no? Okay, so this doorway option is a new feature that gives students more flexibility. It allows a student in one track, gikan sa academic, to take a limited number of elective subjects from the other track like Take Pro and vice versa, no? So it makes the new senior high school curriculum more flexible and responsive to what a student actually wants to learn, aligned with their personal goals for their college or skilled work and TISDA, no? So example, who plans to take engineering? Ang bata under academic track, no? Who plans to take engineering in college? Engineering yung gusto kwaon. Pwede siya mo gamit og doorway option to take pro electives like welding. So nasa sa academic, nya engineering man iya, unsa ka nga clustered electives ang iyang kuhaon kung mag-engineering siya. So klaro na kayo daan dito siya sa STEAM, no? Science, technology, dito siya makuha mga subjects. Mo tay mga clustered na electives yang kuhaon. Karon gawas ato na mga biology 1, chemistry 1, o unsa pa to nga mga sciences dito Pwede pud siya mo doorway sa Take Pro, mukuha siya og welding. So at least align na, no? Gawas nga nagkuha dito sa clustered na under sa STEM nga clustered na electives, kuha pud siya sa Take Pro og welding, no? Then another example, si Take Pro food na bata. Take Pro siya. Tapos nag-specialize siya computer programming. So computer programming ang iyang electives, then pwede siya makuha og business. Kuha siya og electives dito sa academic under business mark ABM gyapon, no? Under ato nga track, under ato nga electives, clustered electives, no? Tapos kuha siya dito og fundamentals of business to prepare him to start his own business one day. O, di ba? So nagkuha na siya computer programming, nikuha pa gid siya og business elective subjects dito sa academic track, no? So inana siya. So ang bata ang mag-mix and match sa iyang interest kung asa siya mo kuha mo asa siya mo tapon. Pero at least ang gimension diri at most 2 electives lang gyud ang pwede niyang kuhaon na mo doorway siya, no? So it gives them both theoretical knowledge and practical and certified skill, no? So, unsay focus ana? Of course, exit pathways, ganun pa rin. Higher education, trabaho or employment, tapos entrepreneurship, no? So it guides students to pick up academic elective that shade requires for their choosing career, no? Pick up Take Pro electives that leads to TISDA for the in situ and in-demand jobs, no? Pwede po siya mag-create og iyang business, no? So pwede gid siya mag-mix og business na mga electives with Take Pro skills. Kay atong gusto man ang exit pathways nato kay either eskwela sila college or mag-empleyo or mag-entrepreneur. So kung skill na sa Take Pro nga skill, pwede gid siya mo cross over dito doorway option dito sa business. Kuha sa dito. Aron na i-match niya na siya skill niya plus ang iyang knowledge about business. So makuha na to ang exit pathways nga entrepreneurship, no? Okay. So more practical and ensure that every subject a student takes serves as a clear purpose yan for the future. Okay? So pag may clusters of electives, alam natin yan, pinalitan natin yung strands to cluster of electives, no? It refer to organized groupings of elective subjects in the strengthened senior high school, no? These are designed to help students to choose electives. Yan, alam na natin yan. Yan, flexibility, may mga tired electives, ano pa?
Ano yung tired electives, no? Electives are grouped into different levels to manage resources and cater to student interest, no? Subjects are grouped into tier based on factors like curriculum, similarity, resource availability, and specialization. So ano yung tier 1? Itong electives may tier 1 sa tier 2, no? Tier 1 are more standard subjects similar to subjects offered in the current senior high school curriculum and with ready and available teachers. So kung halimbawa ikaw, school heads ngayon, na problema ka aning mga gipang offer, kita nimo sa curriculum guide, ibasa na nimo tong katong nasa link, kita-naw na nimo mga offerings, wala mo ana, wala pa mo. So ay kabalaga, kay naman tier 1 electives, kadto ni mga subjects nga existing na daan. Kung nakita ninyo dito, gibasa ninyo to, kita-naw nimo to, na mga subjects dito nga existing na daan. Katong Filipino day sa piling larang, daan naman to, existing naman to daan. No? So what is tier 2? Are more specialized courses aligned with specific areas tailored to specific fields such as business, arts, and design or sports. So unsa man ning tier 2 electives na mo na gini siya ang katong mga electives na naka-specified na gid siya para mohatag og skills sa klase sa clustered electives na gipili sa bata. Kung STEM siya dito sa system, kung business dito po siya, no? Okay. So, for academic track electives, offered for 1 semester with a total of 80 hours. Take note ha, ang electives sa academic track, okay, nakita na ba ninyo mga electives sa academic track? Tanaw na to ang katong kuan. Nakasulod na mo ani? Kini. Katong link na akong gihatag nakasulod na mo? Tanawan ni diri ang side. Nakita niyo akong presentation, no? Nakita pa ni? Yes, sir. Okay. Tanawang curriculum guides. Na diri ang core subjects. Kita nato ni mga core subjects diri I-download rin na tanan, no? Tapos may academic electives. Na ang academic electives 1, 2, 3, 4 na upat kita tanan. No? I-download na siya. Pag i-click na to ang direta sa STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, kita nato ni nga mga subject offerings niya. Mo ni mga tier 2. Biology 1, chemistry, finite mathematics 2. Kana siya, no? Unsa man ni siya? Kini mga 1, mo ni siyang mga prerequisite. Prerequisite ni siya. Dili pwede mo on ang biology 2 kung dili biology 1, no? So pang download na siya tanan. Pag mo take pro electives, tan-aw na yun, i-check dayon. Kung ingon ta nga naa mo karon small engine. Small engine ang Philly National High School, automotive and small engine. So existing na daan. Existing naman dahil naraputay teacher nag-handle, naputay mga shops. Why problema? I-offer yapon nato ni. Then i-download ang mga curriculum guide. Mao ni siya ang mga subjects na i-offer under ana nga electives. Pero take note, gamay ra na siya, pero take note, tag 320 hours ba na siya in 1 semester, no? Bot pasabot, gamay ra na isang subject pero taas og oras, no? Basta mga take pro. Unlike sa academic track, 80 hours lang, no? Okay. Ang wala lang diri Dili ang ni advice class ko na program ning gipadala ni Kuan ma'am, no? sige. Manilin. Okay. Kani Kuan ni So, Manilin. kining learning resources, Dili na class program, no? ang learning resources wala pa. Okay, mao man ni siya karon ang gi-roll out sa mga training pa sa atong mga teachers nga tuwa dito nag-training ng mga senior high school, no? So wala pa pa gi-upload ang lesson exemplars o mga activity sheets, wala pa, no? Kay giagi pa nig-training, no? So siguro after sa training ipang-upload na dayon to diri kay lisod mag-una. Kung mag-una basin og dili na ganahan mo attend ang atong mga teachers, no? Sige, we'll continue. So take pro electives, ganun din. Balikan natin academic. I-offer siya in 1 semester total of 80 hours per subject. 80 hours siya. Electives yan ha. So school must offer a minimum of 4 tier 1 electives during the school year with 2 electives per semester. Nakuha niyo? Unsay na negotiable karon sa grade 11? Gawa sa core subjects, mag-offer mo og 4 ka electives.
So duha ka electives sa first semester o duha ka electives sa second semester. Puro na siya tag 80 hours. Na, take note ha, sa inyong class programming, mag-offer mo og first semester sa grade 11, sa academic track lang ha, mag-offer mo og duha ka elective. Gawas nga na core subjects, na pila ka hours ang core subjects? 160 hours man to for one year, di ba? This time, ang core subjects, i-offer siya duha ka elective subjects sa academic sa first semester. Pagka second semester, lahi na pod, another 2 na pod ka electives ang inyong i-offer. So in short, sa grade 11, mag-offer mo og 4 ka electives, tag duha-duha kada semester. Mo na dapat mo reflect dito sa inyong class program, no? Pag Take Pro, pag nag-offer mo Take Pro, ang Take Pro offered 1 year in grade 11 with a total of 320 hours. So in grade 12, electives will be offered in one semester with the same total duration. So in short, ang kining Take Pro, kung Take Pro inyong i-offer karon, isa ra gina siya ka elective. Nya 320 hours na siya. Good for 1 year. So but pasabot, nag-offer mo og 4 ka 5 ka core subjects plus isa ka elective sa Take Pro. Isa ra gid. Throughout 1 year na yan. 320 hours ang So kung tungaon ni per semester, pila man? 32. 160 hours? Tama no? 160 hours. Tama. Kay sa academic track, duha man kabuok tag 80 hours. So, kibali, kanang duha kabuok sa academic track nga 80 hours, 160 man na silang duha. Isa ra na siya ka elective i-offer sa Take Pro. Pero kana siya nga isa ka elective, mao gyapon same ra gyapon na nga elective i-offer sa second semester. So in short, academic track 4 ka electives, tag duha-duha kada semester. Ang Take Pro isa lang ka electives throughout the year. Okay? Mo na ibutang sa inyong class program karon. Okay, so examples of elective clusters, mo naman na-mention naman nato ni kaganina, no? So, kung dirita, hisgotan na to ang Arts, Social Sciences, and Humanities, tanawan Tier 1, electives. It's Arts, Social Science, and Humanities. Ang Tier 1 nila, Contemporary Literature, Arts 1, Introduction to Philosophy, PhilGov, Filipino 1. Kining Tier 1, unsa kay characteristics na Tier 1, mo ni siya ang mga subjects na existing na nato daan. Existing na ni siya. So, in short, sa pag-offer pala nato sa senior high school, dili na ta maglisod daan kay ultimo ang iyang electives existing naman ng mga subjects. No? So, pili na ta daan. Kung mo-offer mo aning Arts, Social Sciences, and Humanities, unsa tigiin ka ganina, 4 ka Tier 1. So, pwede ka mag-offer og Contemporary Literature og Arts 1 sa first semester. Yeah, second semester, Intro to Philo na dayon o PhilGov. The rest, dito na din sa grade 12 na dayon. O ha? Ang Tier 2 electives mo, ano siya? So, kini mga Tier 2 electives, dito na siya pagka grade 12 na. No? Makita na to, Contemporary Literature 2. Ang prerequisite ani nasa Tier 1, Contemporary Literature 1. Okay? So, unsa ilhanan nga prerequisite katong mga 1. Nya, kini mga Tier 2 electives dito na sa grade 12. Nanay mga 2, Creative Composition 2, Filipino 2. So dito na siya sa second grade 12 na, sa second year na sa senior high school. Okay? So, balik ko na to ha, kung academic, kung mupili mo sa Arts and Social Sciences, pilian ninyo ang mga prerequisite. Anyway, di man ta problema kay sa atong curriculum guide na may nakabutan dito ang mga prerequisite, no? Okay. So for business and entrepreneurship, cluster gyapon business and entrepreneurship. Ang iyang Tier 1, Business 1 og Intro to Organization. So pwede ka mukuha diri sa Tier 2 electives, Contemporary Marketing, Entrepreneurship. Pero daghan pa man sa subject dito, makita ninyo sa
business and entrepreneurship, no? So sa aesthetic wellness, kita nato diri sa Tech Pro track na ay na siya ay aesthetic services, barbering, caregiving, adult care o child care, tapos hairdressing. Tanawa rin dito sa katong legta kong gihatag. For the creative arts and design, ay animation, illustration, then visual, graphic, no? So ang revised time allotment per subject, as mentioned, core subjects is 160 hours in 1 year, then academic electives is 80 hours in 1 semester. Then makita nato ang work immersion, taas ang atong work immersion, 320 hours to 640 hours, no? Then ang Tech Pro electives 320 hours niya in 1 year. Pero pag abot sa grade 12, ang 320 hours niya is 1 semester. So ang grade 11, as mentioned kaganina, 320 hours isa ra ka subject good for 1 year, no? Okay. So for academic electives, no? Klaro ni akong gi-mention kaganina, 2 electives in first semester, then 2 electives in second semester. For Tech Pro, isa lang gyud ka elective. This is taken for 1 year in grade 11 to complete the nominal 320-hour requirement. Okay? Klaro siya, no? So, sa academic DI, sa grade 11, tanawa yung programming daan, 5 core subjects plus 4 ka academic electives equals 9 subjects dapat sa inyong grade 11 if you are offering academic track. If you are offering Tech Pro, 6 ra gid siya. 5 ka core subjects, good for 1 year, plus 1 Tech Pro, good for 1 year gihapon, you have a total of 6 subjects. Okay? So, manay tanaw na to sa inyong class programming, no? Okay, so prototype na ni, nanay mga sample. Sa purely academic o tanawang purely academic niya. GenMath, GenSci, effective communication at mabisang komunikasyon. Ito yung sinabi ko kanina, 160 hours, hati silang dalawa. Pero dili pwede nga focus ka karon nga semester og English, then next semester is Filipino, dili pwede, no? Tapos pag-aaral ng kasaysayan, mga core subjects ni ha, life and career skills, core subjects ni. Asa ang ilang mga electives? Sa first semester na siya ay social sciences, 80 hours na. Creative composition, 80 hours gyapon. Unsa ni siya kuan? Pre-law ha, pre-law related course or social science related course. Then sa second semester kuha siya Philippine governance or PhilGov, tapos contemporary literature sa second semester. Tapos na-negotiable man yung homeroom guidance program at pilgid gyapon ng HGP sa class programming. Okay, so ang gi-mention kaganina pila to ka subjects 1 2 3 4 5 6 7 8 9, di ba? Pero ang 1 hour per week sa HGP kanapulo pud siya, no? HGP. Okay, tanawa ang iyang example lang nga schedule. Tapos second semester. Academic gihapon, tanaw na to academic niya, allied health sciences related na mga courses or pre-med courses pathway na kuha siya STEM. STEM gini nga align no sa science gini. Biology 1 kuha siya. Chemistry 1 kuha pud siya. Pagka second semester, kuha niya ang biology 2 o chemistry 2. So, wala niya gisabay sa first semester ang bio 1 o bio 2. Wala. Puro ra bio 1 niya, chemistry 1. Pagka second semester, usa pa siya sa bio 2 o chemistry 2. Nga naman, kung tanaw nimo ning ilang curriculum guide, nani slide prerequisite. Si biology 2, prerequisite niya si bio 1. Okay? Okay, mo na iyang mga programming, no? Pag Tech Pro pod, example sa Tech Pro, tourism related ang gusto sa bata, tourism related, no, courses. So, unsa yung gikuha?
non-negotiable ang 5 ka core subjects tag 160 hours. Tapos ang tourism niya services unsa tigingon isa ra ka TVL, di ba? O isa ra ka Tech Pro nga elective, di ba? 320 hours. First semester na og second semester plus homeroom guidance program dayon. Okay? Ano yung sample niya? Okay. So klaro na? Gamay pa. Ugma, palaw man nato na ugma sa atong orientation, no? Oo. Gamay pa man. Oo. Tapos makita nato ni diri na mo ni ako i-mention kaganina na nay mga prerequisites na kung arts apprenticeship, na sila yung mga prerequisites. Appeal ng private school ugma. Okay, klaro na ta sa grade 11 na programming lang? Engineer? Okay, tanawan ni siya karon. Nakita ni akong gi-post, akong gi-kuan present. Sample na grade 11 electives for various careers or pathways. Kintahay ang bata naa siya sa STEM. Katong clustered na electives. Kay gusto siya mag-medical practitioners buhon sa iyang college days, no, sa iyang pag-college. So mo ni iyang mga pangkuhaon na mga academic na mga electives, chemistry, biology, physics. Pero pwede siya mo cross mag-doorway sa Tech Pro nga electives kung existing sa school like caregiving. Pwede siya, no? Social science. Gusto siya mag-teacher. So naay introduction to philosophy, social sciences, PhilGov, kung pwede siya mag-major communication major. Pwede po siya sa STEM na ay finite mathematics. O kung gusto niya mag-science major na ay mga bio, so STEM ni siya nga mga clustered na mga competencies, nga electives, no? Kung gusto siya mo cross sa Tech Pro, pwede siya sa mga TLE major nga mga elective na mga subjects. Except lang sa maritime, dito siya pwede dito. Kung gusto niya caregiving, pwede po siya sa caregiving. So inani ang pwede padulngan sa bata. So pwede siya nga pag mo conduct og orientation sa mga bata, career pathways nila for example, ato ni siyang i-explain sa ila nga dili lang basta-basta mo kuha og doorways, no? Dili lang sa ingon na mix and match man. So ang bata karon ang dili lang kay ay tuwa dito ang iyang amigo, dito pud siya mag-doorway pud siya dito. Dili itimpla pod na naipadulngan ang iyang doorways, no? So chemistry, caregiving o inana. So nadiri makita ninyo asay pwede nga padulngan sa mga bata. Pwede niyang pero siyempre ayaw ka pressure kay ang school gid ang maoy mas labaw nga nahibalo kung unsa ray kaya nila i-offer. Do nakita nato dito sa DO DM52 man siguro tong post, no, sa series of 2022 katubang guidelines sa pagpili sa mga TVL. Naka-mention man dito nga dapat gi-assess gyud nato ang mga bata, nag-evaluate gyud ta unsa gi-assess po nato ang demand sa society, no? Unsa may existing nga demand sa community. So mao toy dapat ipang-offer nato nga mga Tech Pro, no? So dili ta pwede offer og example tourism unya pagkatapos murag dili di man sa community nato, no? Or nag-hotel operations tapos wala kay tay hotel, inana, no? Or inana lang, no? O kitchen operations pwede siguro. Pero mo toy giingon to tugon-tugon na ang pagpili dili dapat siya nga dapat na i-basis ang pagpili sa inyong i-offer, no? Depende sa demand sa society o
ang demand pod sa inyong mga learners, no? So dili lang kita ma-pressure kay tanang schools na may existing na senior high school program. So konting shifting lang, mo shift lang gid ta gamay na naman tay mga teachers daan, na natay resources, mga learning resources, na napatay teachers nga mo-handle kadto lang. Tapos adjust na lang din ta sa atong number of hours sa atong programming. Kadto lang. It's up to you na kung mogobian pa mo nga mo offer taglaing kay natay mga teachers ani ka pwede mo offer, pwede pod na siya. But for the TVL, please tanan nga mag-offer og Take Pro except sa katong existing na nga Noli at saka Philly National High School. Other schools na mag-offer og Take Pro, we will visit your school. Though wala man nag-ingon na need sa approval sa region, pero according to the regional office, ang division ang mo validate kung pwede ba sila mo offer anang Take Pro. So tan-aw lang nato ang inyong teachers, mga NC holder ba, plus naba mo'y shops, naba mo'y mga tools, naba mo'y equipments na magamit para ana nga klase. Di ba ta pwede puro lang academic na gini hands-on, labi na kay technical vocational man, no? So bisitahan yun. Dili lang mo basta mo offer lang kay ganahan mo offer, kundi we will validate kung pwede mo offer anang Take Pro. So it is either moingon mang uban nga doorway ra man pud na siya, sir. Bisan og doorway, kinahanglan nga naay facilities, naay teacher nga mo handle, no? Okay. So that's all, engineer, and we'll be inviting you all, especially the school heads of the senior high school tomorrow 1 o'clock for our orientation with the private school school heads, no? So thank you. So thank you kayo, Doc Manny. Now, at least school heads, senior high school heads, please finalize your gantong mga elective offerings, particular sa mga offerings ninyo, no? Kay money basis nato for the deployment of our teachers. Kay dili man ta pwedeng muhatag or umangayo mo without any basis. So the basis for that is your offerings. Katong yung mga elective offerings or the programs katong sa strengthen senior high school tracks, no? Katuramang duha, academic o Tech Pro. So at least karon pa lang daan, no? At least naabli na inyong nahuna. Naay question si Sir Charlito, Sir Charles. Sir, mangutan na lang ko, sir, regarding bitaw sa Tech Pro nga elective. What if, sir, kanang grade 12 pa na mo siya i-offer unya mag-request me og teacher karon na ba dayon or unsa man? Like grade 12 pa man na mo siya i-offer ang among elective bali. Pwede na ba na namo siya i-advance og request karon? Sir Cha, Pwede siguro, sir. Kaya kung tanaw ani, i-ensure lang kung tagaan mo teachers karon, nasa subject nga i-handle karon. Kay lisod po kayo nga mabakante siya, underload siya or wala siya loads. Based sa inyong class program, kay maghimo bitag class program, tagaan niyo loads karon. But you are preparing for next year nga mga offerings, karon pa lang daan, pwede na to anticipate because we cannot assure next year nga doon na napuntay daghan nga mga senior high school items, teaching items. So tagaan niyo load karon. Tagaan niyo load. Okay, sir. Sige, salamat, sir. As much as possible, no, kung kanang sa class size ba, although our standard class size for senior high school is 40. But since kung exist ginagawang teachers and you have enough classrooms for classes, so pwede man nyo buakon for the meantime, no, to maximize the teaching your teachers, no, to handle classes. Una lang, pangitaan lang ginatong classrooms. Or pwede mo mag siguro kanang EDM, no. If ever kulang kita og classrooms, no, to maximize the teaching loads of our teachers, especially kung mga exist. Ana lang.
Thank you, Sige, sir. Salamat. sige. So, any other questions Meron while kayo Doc concern, Manny na pa? Engineer, Sige. regarding sa, pwede man siya, no, sa next, kay grade 12 man, pero consider also sa grade 11 pala, nag-offer na tag-isa ka Tech Pro nga electives. Oo, so kumingon taog, example, swine production. So, i-consider na nato, pwede mag-offer na kaani, hintahay, good for 1 year. Pero, i-consider na nato daan tong mga tools, mga unsay needs, aning materials needs para ani nga subjects. No. So, mala na ito i-consider. So, pwede man nga, ang kanalang ma-offer nato sa isa ka semester na available sa ato na naay magamit. Nya bahala og katong sa next year na dayon pag grade 12 na dito na dayon nimo ang preparation nga sakto gyud para sa imong Tech Pro nga gi-offer. Okay, copy, sir. Kay, So- we're planning man good, sir, kay elective, academic elective usa ang grade 11 din sa grade 12 na tong Tech Pro nga elective. Tama tong kay sige si Doc Manny. Mag-doorway ka. Mga kag nag-doorway daan sa mag-doorway. grade 11. Oh. Oo. Yes, sir, doorway po. Oo, pwede raman. Oo. Thank you, sir. Thank katong you. gisulti ni Doc Manny no nga sa karon pa lang daan sa grade 11, grade 11 pa lang pwede mo theoretical but you are preparing for heavy actual immersion or sa actual nga on the job training at least sa next year maka-prepare mo karon for next year particularly sa mga tools and equipment para to maximize pod sa at to prepare our schools for next year no katong Tech Pro offer mo Tech Pro kay murag sa karon nga grade 11 murag dili pa man more on theoretical pa man mga lectures pa man but tama to nga next year at least ma-provide na gid ang mga tools and equipment. Copy, Sige. sir. Salamat. Sige, how about other schools? Ang kuan ba, ang Salvacion National High School, magkuan ba mo, mag-doorway ba mo? I know nga ang Marcelina National High School mag-doorway sila because right now they have available equipment for dressmaking, no, tailoring naman dito sa atong Tech Pro, available man ang tong tawag ani. So, murag nagkapa naman no ang Marcelina. How about sa tawag ani sa Salvacion National High School? If ever na mo mga available nga ano, teachers nga classrooms and kanang mga ICT related more on servicing, ICT servicing, computer hardware servicing or programming. Kay murag natay mga available computers no hopefully i-anticipate niyo na ang kinsabay mga school. If ever wala pa mo kuan teacher karon nga to handle ICT, pwede man tang kuan naman tay mga applicants nga mga ICT kuan related. So pwede ta ana. No mo to nga i-maximize nato karon then for next year to ensure nga ma-maximize pod ang learning sa mga bata na natay available nga equipment. So what else? So wala na tayo kuno. Anyway, tomorrow we'll continue no ang mga atong elementary dili kayo no. So for now announcement lang gamay no. Medyo nagkuanata since ang atong BIS 2025-2026 is open for encoding, pwede na gid mo maka-start og upload sa atong BIS na wala na tay orientation since ma-download man sa system ang template sa BIS nya daghan na og mga features, mga tables, mga charts nga gikuha no from the previous. So karon pwede na ta mag-start og download sa template. Maka-download mo og template sa BIS dito ra pod sa using the school heads account or school admin account. Kana rang duha ka account.
So maka-access mo dito, i-download niyo ang template, then encode, after encoding, upload. Diha na rin ko mag-validate. No? So same process na offline template lang ato ang proseso karon. And that the tables are pa na lang, very few. So for now, medyo na ay DepEd memo gipagawas gahapon unya ang system according to the memo nga May 1 nag-start ang opening of the system BIS unya ang cut-off date for submission is May 31. So we are only given 1 month to accomplish the BIS data. So okay ba na? Kaya pa na to? No, daghan na kay tag-submiton nga data. From time to time mag-update lang po ko sa submission. So dili ta pwede og mag-copy paste sa template. Balik ko na kuno, dili mo pwede nga magulam-hulam or copy paste of template. You can only access your own template through downloading dito sa Schoolhead accounts dito sa BIS. At the same time, apoy advice nga pwede na po may mga planning officer nga among i-update ang mga school head assigned in the school kay previously na ay mga school heads nga previous pa nga mga school heads ang assigned sa inyong school. So ako po nang i-update. So please no mga EO2 kindly assist na lang your school heads regarding the downloading of the template, BIS template, then uploading of the BIS template. Ana lang. So hopefully it's clear no moray nadugang kay akong gitanaw karon nag-pop up di ay nga naghatag og memo ang central office about the submission of the BIS 2025-2026 pa na siya nga data no. So anymore kung wala na kay ang atong time din is 11:30 mag-cut na siya 11:30 lang ta no ang akong time din So since wala na panagay mo erase nga mga questions na mo'y mga kuan pwede ra ninyo i-send sa ako ang messenger if ever na gid mo need technical assistant. So once again, good morning and thank you for joining in our ESF7. Napa si Ma'am Lisa Kanoy o Ma'am Kanoy. Apas. Sir, apasay ko kanang trimester naman ta sir sa ang senior high school apil ba sa trimester or first sem and second sem lang gihapon? Doc Manny, murag wala may changes no, Doc Manny. Doc Manny, based sa iyang gi-explain karon, Doc Manny, are you still in our platform, Doc Manny? Parang siya gid mo address sa question nimo Ma'am Wilma. Doc Manny. Ako nga tuon si Doc Manny kadali ha. Balik na ko. Okay. Okay. Okay, hello Ma'am Wilma. Kadali sa daw engineer nag CR pa. Nag-istorya na mi karon. Nag-istorya na mi. Ang feedback ni Nag-istorya na Doc ko na sila, Manny ma'am. nga Masaya lang sila. Gani ako kay murag ako na din nabilin. sige, ibalik naman si Kuan. For the meantime, no, although na ay mga advices nga i-apply na nato ang trimester, but since wala pa tay legal for now release from DepEd Central Office, so sa class program sundon pa nato tong ang first sem and second semester. For the meantime kay nag-wait pa ta og kuan wala pa gyay definite nga the senior high school will follow the trimester, but there is already initial mga feedback nga gihatag daw sila pero dili pa gyud definite.
Okay, mo na insulti Yes, ni sir. Doc Manny. Sir, Anyway, thank you. kwanta na, from time to time, ikuha na mo kanang isultihan na ta. Pero I think wala may mausab sa class program pag himo na to, no? Sige na lang mo, feedback na sa Doc Manny. Pero pagkaroon, wala. Kuwan sa ta, sundon sa nato tong first sem and second sem. Okay, sir. Thank you. So, wala na gyud. So, salamat kayo kay wala na mga feedback. Ang mo-join ugma ang katulang mga schools nga dunay senior high school. But I encourage nga mo-join ang May Katasan National High School and New Salem Integrated School because you are preparing for senior high school, at least advanced na inyong information. And since ang New Salem Integrated School na grade 11 karon, for the meantime i-annex lang sa Magkiangkang National High School, so you should attend, no? Ma'am Bibi Romelia Escuto, so you are encouraged to join tomorrow afternoon. Kay nana kay grade 11 and at least kay balo po mi unsay mga teacher needs sa inyong school. So thank you for joining. From time to time, we will keep you updates on this matter, particularly sa Strengthen Senior High School, and also the progress of our ESF7 uploading through your account inside Ed mobile app. And also, please work also the submission of your BEIS school year 25-27 since the system is open. So once again, thank you. Good morning, everyone.